This is a work of fiction. Names, characters, business, events, and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nasa banyo at tahimik na umiiyak. Pero nang pakiramdam ko maayos na ako, ay saka ako muling lumabas para muling puntahan ang tropa. Ako na rin ang laging nagsasabi na hindi ko gustong gawing komplikado ang mga bagay, kaya ayaw ko na ring palakihin pa ito. Sa totoo lang ay hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinabi ni Marcus sa akin, pero kahit na alam kong mahal ko pa rin siya ay wala akong gagawin na alam kong makakasakit ng ibang tao. Okay ka lang ba? Nakakunot ang noo na tanong sa akin ni Jazz nang lapitan ko sila, kasalukuyan kasi silang nakaupo ni Cass at Marky sa mga silya sa tabi ng poolside. Samantalang ang iba naman ay nasa may lawa, kasama sina Vince at Marcus. Oo naman, agad na sagot ko tapos ay ngumiti pa. Medyo sumakit lang ang tiyan ko, hindi ko alam kung bakit dagdag ko pa. Oo nga pala, darating na si Matt dito bukas, wika pa ni Marky, kaya marahan na lang akong tumango. Hindi na ako nagsalita ulit, pero para sa akin ay mas okay nga na nandito siya, para maalis sa akin ang focus ni Marcus. Nang araw na yon, ay lagi akong tumatabi sa iba naming tropa, maliban kina Marcus at Vince na pasimple kong iniiwasan. Dahil nga ayaw ko na mas lumala pa ang sitwasyon. Wala rin namang espesyal o iba pang nangyari, habang nag-e-enjoy kami. Napuno pa rin ng tawanan at masayang biruan ng tropa, at nakikisali pa rin ako na parang walang nangyari kaninang umaga. Kinagabihan naman, as usual ay nagpasya na naman ang lahat na uminom ng alak dahil ito na daw ang huling gabi namin sa lake house. Sa umaga kasi ay uuwi muna daw kami sa bahay ni Marky para doon na muna magstay, dahil darating na nga rin si Matt. Nakaupo ako sa pagitan ni Cass at Marky, at habang umiinom ay tahimik lang ako na nakikinig sa mga kwentuhan nila. Ano ang pakiramdam na natapos din kayo sa wakas sa pag-aaral? Nakangiti na tanong ni Levi kina Jazz at Cass maya-maya pa. Masaya, pero parang hindi pa rin ako makapaniwala. Alam mo yun, nasanay na kasi ako nagigising ng umaga para pumasok, sagot naman ni Jazz. Ganyan din naman kami dati, pero masasanay din kayo. Lalo na kapag may trabaho't bago na kayong pinagkakabisihan, wika naman ni Yael. Ako naman, masaya na hindi na mapupuyat sa dami ng schoolworks, research, projects at kung ano-ano pa, natatawa na saad naman ni Cass. Nako Cass, kapag nagtatrabaho ka na, madalas mong hihilingin na sana estudyante ka na lang ulit. Saad ko naman, agad na tumango ang tropa sa sinabi ko, tapos ay sabay-sabay pang nagtawanan. Pero masaya pa rin naman na alam mong kumikita ka na ng sarili mong pera. Magaan at masaya sa pakiramdam na alam mong nakakatulong ka na sa mga magulang mo. Oo, mahirap, pero masaya pa rin kung iisipin, mahinahon na saad naman ang nakangiting si Vince. Kung ako naman ang tatanungin, mas gusto kong bumalik na lang sa college. Noong mga panahon na parang walang problema, at magaan lang ang lahat, saad naman ni Marcus, agad kaming natigilan lahat dahil doon. Bago nagsalita si Levi at nagtanong ng iba pa. Hindi ko alam kung ako lang ang nag-iisip pero may ibang ibig sabihin si Marcus doon. Ganun pa man ay hindi ko na lang masyadong pinansin pa. Dumating ang 11:00 ng gabi at isa-isa nang sumuko at nagpasyang magpahinga ang tropa. Ako naman, hindi pa lasing. At gusto kong makuha ang tama ko ng alak para makatulog din ako agad at mawala, kahit na pansamantala lang, sa isip ko yung mga bagay na gumugulo sa akin. Pero mukhang maling desisyon yun, kasi sa huli ay kaming tatlo ni Vince at Marcus ang naiwan sa mesa. Noong una ay tahimik lang kaming tatlo, hanggang sa si Vince na rin ang nagsimula ng usapan. Ang tahimik para akong mabibingi, nakangiti na biro niya. Tipid na lang akong ngumiti at hindi sumagot, samantalang si Marcus ay wala man lang kahit na anong reaksyon. Kailan pala kayo babalik dito? Sana makasama ko ulit kayo bago kayo bumalik sa Maynila, saad pa niya. Hindi ko alam ang plano ng tropa, pero baka sa bahay na nina Marky kami magstay hanggang sa umuwi.
Hindi ko pa alam, pero pwede ka namang magpunta doon kung sakali, wika ko naman. May contact ka naman sa magkapatid hindi ba? Mag-chat, text o tumawag ka lang sa kanila, dagdag ko pa. At hindi ko nga alam kung bakit iniiwasan kong banggitin ang pangalan ni Marcus. Okay lang ba kung mag-chat, text o tumawag din ako sa'yo? Nakangiti na tanong naman niya, dahil doon ay agad akong napalunok ng laway. Oo naman, magkaibigan naman na tayo. Mababa ang boses na sagot ko na lang. Pasimple pa akong napalingon kay Marcus para makita ang reaksyon niya, at nakita ko na madilim ang tingin niya sa amin ni Vince. Agad namang inilabas ni Vince ang phone niya at nakangiti niya yung inabot sa akin. Ano ang mga social media accounts mo, at saka baka pwedeng pa-save na rin ang number mo, saad pa niya. Muli akong napalunok ng laway, at nag-aalangan man ay kinuha ko pa rin ang phone niya para ilagay doon ang mga hinihingi niya. Nang matapos ay binalik ko rin naman yun agad sa kanya. Salamat, wika pa niya. Hindi ka naman maiinis sa akin kung sakaling magte-text o chat ako sa'yo minsan hindi ba, tanong pa niya. Hindi pa ako nakakasagot, nang magulat kami ni Vince. Marahas kasing tumayo si Marcus kaya biglang natamba ang silya na inuupuan niya kanina. Tapos ay nakasimangot siyang naglakad papasok sa loob, at hindi na ulit tumingin pa sa amin. Mahina namang natawa si Vince kaya agad akong napalingon sa kanya. Hindi nga ako nagkakamali, nakangisi at makahulugan na wika niya. Noong una pa lang, nakita ko na sa tingin niya sa'yo na may iba. At tama nga ako, saad pa niya. Sino ka nga ba sa buhay ni Marcus, tanong pa niya sa akin. Huwag mong sasabihin na kaibigan lang Van, kasi hindi ako maniniwala, dagdag pa niya. Agad naman akong nag-iwas ng tingin at hindi agad na nakasagot. Sorry Van, alam kong sinabi mong magkaibigan na tayo, pero alam ko rin na wala pala ako sa lugar na magtanong. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko, nakangiti na saad pa niya sa akin maya-maya nang hindi pa rin ako nagsasalita. Ex ko siya, sagot ko naman pagkatapos kong huminga ng malalim, agad naman siyang tumango sa sinabi ko. Hindi ko na itatanong kung paano kayo naghiwalay, lalo na alam kong personal yon. Pero parang gets ko na ang sitwasyon ngayon. Mag-ex kayo, pero mahal nyo pa rin ang isa't isa. Ang kaso hindi na pwede kasi nga may iba na siyang karelasyon. Mahabang paliwanag pa niya, kaya mahina akong natawa. Love expert ka ba? Nagbibiro na tanong ko pa. Hindi naman, halata lang kasi masyado sa tingin na binibigay nyo sa isa't isa, sagot naman niya. Pero anong balak nyo niyan? Tanong pa niya. Walang pag-aalinlangan na sagot ko naman. Ayaw ko nang isipin na mahalaga pa ang kung anumang nararamdaman namin para sa isa't isa ngayon. Ang gusto ko lang talagang mangyari ay hindi na maging komplikado ang lahat, walang tropa ang madamay, at walang ibang tao ang masasaktan. Lalo na kung makikilala mo si Matt, makikita mo na mabuti siyang tao. At kahit pa hindi, walang kahit na sino ang dapat na masaktan dahil sa pagiging makasarili ng iba, mahabang dagdag ko pa. Ang buti mo namang kaibigan Van, hindi sarili mo lang ang iniisip mo. Siguro maraming magsasabi na tanga o manhid ka kasi hindi ka nila naiintindihan. Pero ako, naiintindihan ko ang punto mo, mahinahon na saad naman niya. Hindi magiging madali sa'yo ito, lalo na nasa iisang circle of friends kayo. Ang hiling ko lang, sana maging okay ang lahat, dagdag pa niya bago tipid ng umiti. Salamat Vince, cheers, nakangiti na saad ko rin bago itinaas ang hawak kong baso na may lamang alak, naki-cheers naman siya sa akin bago kami sabay na uminom. Nagpatuloy pa kami sa kwentuhan, at siguro ay tumagal pa kami ng halos 30 minuto bago kami nagpasyang magligpit na ng mga pinagkalatan para nga makapagpahinga na rin. Pinagtulungan na namin ang mga yon, para mabilis ding matapos. Nauna naman siyang pumasok na sa kwarto, samantalang ako ay nagpasya na maghilamos muna sa common bathroom na nasa may kusina, para makasigurado na walang may istorbo dahil sa ingay. Nang okay naman na ako ay saka ako lumabas, at nagulat ako nang makitang nakatayo sa may island ng kusina si Marcus, habang umiinom ng tubig. Agad naman akong nag-iwas ng tingin. Hindi ko na sana siya papansinin at didiretso na sa kwarto, pero nagulat ako nang marahan niya akong hinigit sa may braso, kaya agad akong natigilan at napalingon sa kanya.
Huwag mong e-entertain si Vince please, halata na may gusto siya sa'yo. Pero please, huwag mo siyang e-entertain o ang kahit na sino pang nagpapakita ng interes sa'yo. Mababa ang boses na pakiusap niya, dahil sa narinig ay bahagyang umawang ang bibig ko. Bit-iwan mo nga ako Marcus, nababaliw ka na ba? Giit ko naman bago marahas na hinila ang braso ko sa kanya. Marcus, huwag mo namang gawin ito please. Okay naman na ang lahat, hindi ba? Okay na tayo na magkaibigan lang. Hindi ko na nagawang ituloy pa ang sasabihin ko kasi ay agad niyang pinutol yon. Hindi tayo okay na magkaibigan lang Van, kahit ikaw alam mo yan sa sarili mo. Mahina pero puno ng diin na saad niya tapos ay napabuntong hininga pa. Van, huwag na tayong magsinungaling sa mga sarili natin please lang. Hindi naman ako tanga para hindi mapansin na pareho pa rin tayo ng nararamdaman hanggang ngayon, nagsusumamo na dagdag pa niya. Dahil doon ay mariin akong napapikit, at sa pagmulat ko sa mga mata ko ay mapait akong ngumiti sa kanya. Sige nga Marcus, sabihin na natin na pareho pa rin tayo ng nararamdaman. Tapos ano? Ano pang magagawa natin? May magbabago pa ba? Mahina ang boses na saad ko. Pwede pa naman tayo ulit eh. Kasalanan ko ito, kaya aayusin ko. Makikipaghiwalay ako kay Matt, giit niya, kaya agad akong napailing kasi ay hindi ako makapaniwala sa narinig. Iyan ang huwag na huwag mong gagawin Marcus, hindi mo dapat saktan ang isang tao na wala namang ibang ginawa kung hindi ang mahalin ka, at maging mabuti sa'yo, at sa mga taong nasa paligid mo, madiin na wika ko. Ang tagal nyo na, kaya huwag mo ring sasabihin na wala ka man lang nararamdaman kahit na konti para sa kanya, dagdag ko pa. Sa bawat kilos niya, kung paano siya mag-isip, kung paano siya makisama sa ibang tao, lahat yun ikaw ang nakikita at naiisip ko Van, naluluha naman ang mata na saad niya. Van, alam ko na masama akong tao para sabihin ito, pero ikaw ang totoong rason kung bakit hanggang ngayon, kami pa rin. Kasi ikaw ang nakikita ko sa kanya, dagdag pa niya. Agad akong natahimik sa narinig, ni hindi ko alam kung paano pa magre-react. Akala ko ay ako lang ang nakakapansin na minsan, parang medyo magkapareho nga kami ng ugali ni Matt, lalo na noong college pa kami. Pero hindi pa rin ako makapaniwala ngayong naririnig ko mismo kay Marcus ang rason kung bakit naging sila ni Matt. Hindi na ikaw ang Marcus na nakilala ko, iyong Marcus na hindi gagamit at mananakit ng ibang tao para sa pansariling interes lang. Oo Marcus, tama ka, hanggang ngayon mahal pa rin kita. Pero pasensya na, kasi kahit na anong mangyari, hindi ako papayag na may ibang taong masaktan dahil sa akin, mababa ang boses na saad ko. Kaya okay lang sa'yo na tayong dalawa ang masaktan at mahirapan. Tanong niya, at hindi naman ako nakasagot. Masasaktan din siya sa huli kahit na anong gawin ko, saad niya tapos ay malungkot pang ngumiti. Kasi kahit na maging kami pa rin, at manatili ako sa kanya gaya ng gusto mo, alam ko sa sarili ko na hindi niya ako makukuha ng buo. Kasi yung puso't isip ko, sa'yo lang yun Van. Mula noon, at hanggang ngayon, dagdag pa niya. Bigla akong natigilan sa sinabi niya, tapos ay pinanood ko pa siya na maglakad pabalik sa kwarto at iniwan na nga niya ako doon. Hindi ako makatulog ng gabing yun kaiisip ng huling sinabi sa akin ni Marcus. Kahit sa ang anggulo kasi tignan, ay alam kong may punto siya. Na kung mas magtatagal pa ang relasyon nila ni Matt, ay mas magiging masakit lang ang lahat sa huli. Mas magkakasakitan lang sila. Pero anong gagawin ko, ngayong natatakot nga ako na may ibang masasaktan dahil sa akin? Hindi ko alam, at sobra na rin akong naguguluhan. Hanggang sa hindi ko namalayan na papasikat na pala ang araw. Kung hindi lang gumalaw at bumangon si Cass, ay hindi ko mapapansin na umaga na pala. Hindi man lang ako nakatulog ng kahit ilang minuto dahil sa kaiisip. Hindi ka ba nakatulog? Nangingitim kasi ang gilid ng mga mata mo, tanong ni Cass nang makita akong nakahiga lang sa kama at nakatitig sa kisame. Namamahay siguro ako, saad ko naman. Hindi bale, wala naman atang balak ang tropa ngayong araw pagkabalik sa bahay ni na Marky. Matutulog na lang ulit ako doon, dagdag ko pa kaya marahan siyang tumango. Okay ka lang ba? Nakakunot ang noo na tanong pa niya, tipid naman akong ngumiti.
Oo naman, bakit naman hindi ako magiging okay? Nahirapan lang talaga akong makatulog kagabi, sagot ko. May iwan na muna kita dito kung ganon, subukan mong magpahinga kahit ilang oras o minuto lang. Ako na ang maghahanda ng agahan natin, saad niya. Hinayaan ko naman siyang tumayo at lumabas. Bahagya pa nga akong napalingon kay Marcus at nakita kong nakatingin siya sa akin. Pero tumigilid lang siya at pumikit na ulit. Pumikit din naman ako para subukan na matulog ulit. Hanggang sa unti-unti nang bumangon ang mga tropa at lumabas na. Dahil doon, kahit napakiramdam ko medyo masakit ang ulo ko ay tumayo na rin ako. Sakto namang nakita ko si Marcus na nakaupo na rin sa dulo ng kama. Saka ko napansin na kaming dalawa na lang pala ang nandoon. Hindi ka nakatulog? Tanong pa niya. Iniisip mo ang mga sinabi ko kagabi, kasi alam mo na may punto ako, dagdag pa niya, hindi naman ako nakasagot. Pag-isipan mong mabuti Van, hindi magiging madali na makipaghiwalay kay Matt, kasi gaya ng sinabi mo ay mabuti siyang tao. Pero alam ko na iyon ang kailangan kong gawin kahit na ayaw mo na talagang magkaayos tayo, saad pa niya. Makikipaghiwalay ka na sa kanya kahit hindi tayo magbalikan? Nalilito at mababa ang boses na tanong ko, at tumangon naman siya. Kung tutuusin, hindi ko naman na dapat pinatagal at mas pinalalim pa ito. Sa totoo lang, natakot lang naman ako na sa pagbalik mo, may iba ka na. Kaya naisip ko na kapag bumalik ka, dapat may iba na rin ako. Ang tanga ko pala talaga para mag-isip ng ganong bagay. Sobra akong naging immature. Pero kung mas magiging matagal pa ang relasyon namin, mas masasaktan lang siya. Kaya ngayon, tanggapin mo man ako ulit at hindi sa buhay mo, desidido na ako na tapusin ang sa amin. Kasi na-realize ko na sobrang mali pala na gumamit ng ibang tao, para lang masabi na okay na ako. Alam ko na walang kapatawaran ang nagawa ko. Pero hahanap ako ng pagkakataon na makausap siya, at maipaliwanag ng maayos sa kanya ang lahat. Alam ko rin na masasaktan siya, pero mas maigi na yung ngayon pa lang, malaman na niya ang totoo. Sobra na akong naging unfair sa kanya, at ngayon, alam ko na deserve niyang malaman ang totoo, mahabang sagot niya. Pero paano ang tropa, hindi ba napalapit na rin sila sa kanya, tanong ko naman, kaya mapait siyang ngumiti. Kung magagalit sila sa akin, tatanggapin ko. Iyon naman ang deserve ko pagkatapos ng mga maling desisyon na nagawa ko. Alam kong natatakot ka rin na baka magalit sila sa'yo, pero tandaan mo Van, nandito lang ako lagi. Talikuran ka man ng lahat, ako mismo ang hahawak sa kamay mo at haharap sa'yo. Hindi na kita pipilitin na tanggapin mo ako ulit sa buhay mo, pero kapag sinabi mong lumaban tayo, ipaglalaban kita kahit na kanino, sagot ulit niya, tapos ay tumayo na. At maghihintay ako hanggang sa maging handa ka na ulit na sumubok, kasama ako. Dagdag pa niya bago naglakad palabas ng kwarto. Agad na may namuong luha sa mga mata ko dahil sa narinig. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko para mahalin ako ni Marcus ng ganito. Na kahit pa ako ang umalis noon, at nakipaghiwalay sa kanya, sobra pa rin niya akong mahal hanggang ngayon, na handa siyang gawin ang mga bagay na iyon para sa akin. Pilit ko namang inayos ang sarili ko bago nagpasya na lumabas na rin. Nang umagang iyon, ay umakto pa rin ako na parang walang nangyari kagabi, at wala kaming kahit na anong napag-usapan ni Marcus. Naging masaya pa rin naman ang kwentuhan ng tropa ng umagang iyon habang kumakain ng agahan. Nang matapos ay nagpahinga lang kami saglit, tapos ay tinulungan namin si Vince na maglinis ng bahay, bago din namin inayos ang mga dala naming gamit at nagpaalam na aalis na. Maraming salamat ulit pare, kapag nagpunta ka sa Manila, sabihan mo kami, at kami naman ang bahala sa'yo, nakangiti na wika pa ni Levi. Pagkatapos naman naming magpaalam lahat sa kanya, ay isa-isa na kaming sumakay sa van na dala namin. Tapos ay bumiyahe na nga kami pauwi sa bahay ni na Marcus. Habang nasa daan, ay tahimik pa rin ako. Pero kung minsan ay nagsasalita naman lalo na kapag ako ang kinakausap. At nang makarating sa bahay, at pagkababa naming lahat sa sasakyan, nagulat kami nang makita na nasa terasa si Matt. Nakangiti pa nga ito habang kumakaway sa amin.
Tipid na lang akong napangiti nang makita ang excitement sa tropa na makita ito. Lalo na si Cass na mabilis pang tumakbo palapit para nga may akap siya. Magpahinga muna kayo at alam kong napagod kayong lahat. Maghahanda na kami ng lunch para maaga tayong makakain. Nakangiti na saad ni Tita Ma nang nasa sala na kami. Okay lang po ba kung magpapahinga muna ako sa taas? Tanong ko naman. Nako, hindi po nakatulog kagabi yan. Magdamag siyang nakagising. Namamahay daw po kasi, natatawa na saad naman ni Cass. Ganun ba, sige na't umakyat ka na muna, nakangiti pa rin naman na wika ni Tita. Gisingin ka na lang namin mamayang kakain na, mababa ang boses na wika pa ni Marky, kaya tumango na lang ako. Pasensya na medyo masakit na kasi talaga ang ulo ko. Pero sigurado naman na okay na ako mamaya, at masasamahan ko na kayo, wika ko pa. Sus, wala yon. Wala rin namang plano ang tropa ngayong araw, wika naman ni Levi. Pero baka bukas, itutuloy na natin ang plano na maligo sa dagat. Tapos, babalik din tayo dito at dito na magstay hanggang sa umuwi tayo ng Maynila, dagdag pa niya, kaya marahan na lang akong tumango. Oo nga, hindi pa pala tayo nakakapunta sa dagat, saad ko naman. Sige na, magpapahinga muna ako saglit, dagdag ko pa at ngumiti sa kanilang lahat, bago binuhat na ang bag ko at naglakad na nga papunta sa ikalawang palapag. Pagkapasok ko sa kwarto, ay agad kong ibinagsak ang sarili ko sa kama. Akala ko nga hindi pa rin ako makakatulog, pero nakakatuwa kasi ay nakatulog din naman ako agad. At 2:00 na ata yun ng tanghali nang magising ako. Agad naman akong naghilamos, bago nagpasyang bumaba na dahil ramdam ko na nagugutom na rin ako. Nasaan po sila tita? Tanong ko nang si Tita Ma lang ang naabutan ko sa may sala at hapag. Nasa likod sila, nagsuswimming, nakangiti na sagot niya. May swimming pool na po kayo dito? Tanong ko naman. Hindi ba nila nabanggit sa'yo? Natatawa na tanong naman niya. Last year lang pinagawa ni Marcus, dagdag pa niya. Hindi ka na niya pinagising sa mga kaibigan niyo kanina, baka daw kasi sumakit ang ulo mo. Kumain ka na muna dito, bago mo sila puntahan. Puro alak na naman kasi ang meron sila doon, dagdag pa niya. Nako Tita Ma, para naman pong hindi pa rin kayo sanay sa kanila hanggang ngayon, natatawa na biro ko rin. Sus, kasama ka doon. Saad din niya, kaya sabay kaming natawa. Hindi naman ako nagdalawang isip na umupo na sa hapag, tapos ay nagpasyang kumain na. Natuwa nga ako, kasi nakahapag ang matagal ng request ni Cass na seafoods. At dahil doon, nagpasya ako na magkamay na lang na kumain. Van, alam mo naman na anak na rin ang tingin namin sa'yo ng tito mo, kahit na noon pa hindi ba, seryosong wika niya maya-maya pa, hindi ko alam kung bakit ako kinabahan, pero tumango na lang ako. Ibig sabihin okay lang kung may itatanong ako sa'yo, dagdag pa niya. Bakit parang ang seryoso niyo naman po Tita Ma, may problema po ba? Nakangiti pero may halong kaba na saad ko. Hindi Van anak, may gusto lang akong malaman, kasi nag-aalala din ako, saad niya. Kaya gusto ko sana na maging totoo ka sa akin, dagdag pa niya. Kami ba ang rason kung bakit kayo naghiwalay ni Marcus? Tanong pa niya. Hindi po Tita Ma, desisyon ko po iyon, walang pag-aalinlangan na sagot ko. Sa totoo lang, kay Marky lang namin nalaman noon na wala na kayo. Pero hindi rin naman nila alam ang buong kwento, tapos si Marcus ay wala namang sinasabi sa amin. Pero itong si Marky, nag-aalala, kasi nga pakiramdam daw niya kami ang dahilan, saad naman ni Tita. Tipid akong napangiti dahil doon. Tita Ma, wala po kayong kasalanan sa nangyari. Desisyon ko po talaga yon, saad ko naman. Huminga pa nga ako ng malalim, bago nagpasyang ikwento sa kanya ang mga nangyari noon. Alam ko naman kasi na kailangan din nilang malaman ang totoo, para kagaya ni Marky ay hindi na nila isipin na may kasalanan sila. Si Tita Ma naman ay tahimik lang na nakikinig sa akin hanggang sa matapos nga ako sa pagkukwento. Di parang may kasalanan pa rin kami, wika niya. Tita Ma, hindi nyo naman po kasalanan na may mga tao na nanloko sa inyo at kailangan nyo ng tulong ni Marcus.
At sa maniwala po kayo't sa hindi, hindi po ako nagsisisi sa ginawa ko. Kasi kung mauulit man po iyon, ganun pa rin po ang gagawin ko, paliwanag ko naman na siyang nagpangiti sa kanya. Alam mo sa totoo lang, noong nalaman namin ng tito mo ang tungkol sa relasyon nyo, nagdalawang isip kami kung tatanggapin ba namin. Lalo na't alam namin ang kasarian ni Marky, tapos si Marcus lang ang inaasahan namin na magdadala ng apelyido namin. Pero nakita namin na mabuti kang bata, na may magandang impluwensya kay Marcus. Kaya sinuportahan namin kayo, at nagpasya kami na hayaan ang mga anak namin kung saan sila magiging masaya, mababa ang boses na wika niya. Van, mula noon, gusto ka na namin. At salamat kasi hindi lang si Marcus ang minahal mo noon, maging kami rin. Habang buhay kong tatanawin na malaking utang na loob ang naging sakripisyo mo, kaya ngayon, kung may maitutulong man kami, huwag kang mahihiyang magsabi ha. Kasi kahit na ano pang mangyari, hindi na nun mababago ang katotohanan na anak na ang tingin namin sa'yo, puno ng sinseridad na saad pa niya na siyang nagpangiti sa akin. Sorry sa nangyari sa mama mo, Van, alam ko na masakit iyon, at hindi madaling tanggapin. Pero tandaan mo na mama mo na rin ako, saad ulit niya. Salamat po Tita Ma, sagot ko naman. Kami ang dapat na magpasalamat sa iyo, Van. Wala kaming ibang hiling ngayon, kung hindi ang maging masaya ka, wika naman niya bago siya tumayo at naglakad palapit sa akin. Napangiti pa nga ako nang bigla niya akong niyakap. Na-miss ka namin, Van, bulong pa niya. Na-miss ko rin po kayo, sagot ko naman at hinayaan ko lang siya na yakapin ako. Nasa ganung posisyon kami nang biglang nagbukas ang pinto, medyo nagulat pa nga ako nang makita na sabay pumasok doon sina Marcus at Matt. Napansin ko ang multo ng ngiti na gumuhit sa lobby ni Marcus sa nakita, samantalang si Matt naman ay pilit lang nang umiti. Agad namang humiwalay si Tita Ma sa yakap nang makita ang dalawa, tapos ay nakangiti niyang nilapitan ang mga ito. Ako naman ay nagpatuloy na lang sa pagkain, at nang matapos ay nagpasya ako na puntahan na ang tropa para doon na lang magpahinga kasama sila. Natawa at napailing na nga lang ako kasi pagkaupo ko pa lang ay binigyan na ako agad ni Yael ng isang bote ng beer. At kahit na anong tanggi ko, dahil nga katatapos ko lang kumain ay hindi siya pumayag. Pinilit pa rin niya ako, kaya wala na akong nagawa sa huli kung hindi ang hayaan at pagbigyan na lang siya. Dumating ang gabi na patuloy pa rin sila sa pag-inom na parang walang katapusan. Iyong tipong halatang sinusulit talaga nila ang bakasyon, at dahil pansin kong lasing na sila ay hindi na ako uminom. Alam kong hindi naman din nila ako napapansin. Kaya naman sa huli, 8:00 pa lang ng gabi, kahit na hindi pa sila nakakakain ng dinner ay natutulog na sila. Maliban kina Marky at Cass na hindi naman gaanong uminom, at kay Matt na rin. Nagpasya naman kami na pagtulong-tulungan ng ligpitin ang mga pinagkalatan, bago sumabay kina Tita Ma at Tito na kumain ng dinner. Nang matapos ay nagpasya na ring magpahinga ang iba pa, ako naman ay nagpahangin muna sa terasa, dahil nga alam kong hindi naman ako agad na makakatulog. Habang mag-isa akong nakaupo, maya-maya pa ay bahagya akong nagulat nang may tumabi sa akin. Paglingon ko ay nakita ko ang nakangiting si Matt. Ang sarap ng hangin dito, mababa ang boses na wika niya, tipid naman akong ngumiti bago tumango. Hindi ka ba makatulog? Tanong ko, kaya bahagya siyang umiling. Alam ko ang tungkol sa namagitan sa inyo ni Marcus noon, saad pa niya, hindi naman ako nagulat sa narinig. Pero medyo kinabahan ako. At alam mo ba na ang swerte mo, Van, dagdag pa niya. Hindi pa rin ako sumagot, kasi ay hindi ko naman alam ang sasabihin ko. Isinama ka na ba ni Marcus dito noon na kayong dalawa lang? Tanong niya. Sa kwarto ka ba niya natutulog noon? Tanong pa niya. Matt, saan ba papunta ang usapang ito? Mababa naman ang boses na tanong ko, bago siya nagkibit ng balikat. Gusto ko lang malaman, wika niya. Kasi ako, hindi niya ako sinasama dito kung hindi kasama ang tropa. Hindi ako nagawang yakapin ng mama niya, gaya nung pagyakap ni Tita sayo kanina. Ni hindi nga niya ako katabi sa kwarto niya.
Kapag nandito ako, pinapatuloy niya ako sa isang bakanteng guest room, dagdag pa niya, tapos ay mapait na ngumiti. Napalunok ako ng laway, kasi ay ramdam ko ang pait at sakit na nararamdaman niya. Pero wala naman akong magawa. Naaawa ako sa kanya sa totoo lang, pero hindi ko rin naman alam kung paano ko siya i-comfort. Van, hindi naman ako tanga, mula nung una, alam ko na may mali. At alam ko na may kulang. Pero hindi ako nagsalita, at hindi ako nagreklamo. Iniisip ko na lang na, may parte sa kanya ang napamahal na sa akin kasi matagal na rin naman kami. Pero nang makilala na kita sa wakas, saka parang naging malinaw ang lahat kung bakit tumagal siya sa akin, may halong lungkot na saad pa niya. Van, pwede ba akong mag-request sa'yo? Tanong pa niya. Ano yun? Mababa ang boses, at puno pa rin ang kaba na tanong ko. Alam ko na hanggang ngayon, ikaw pa rin. Ni hindi ko nga alam kung kaya ko bang palitan ang pwesto mo sa buhay niya. Pero Van, please, pwede bang akin na lang siya? Okay ka naman na hindi ba? Pangako gagawin ko ang makakaya ko para mahalin at alagaan siya kagaya ng pagmamahal at pag-aalaga mo sa kanya noon, o kung hindi naman, susubukan ko na mas higitan yon. Maghihintay ako hanggang sa magawa rin niya akong mahalin at tignan sa kung sino ako, hindi yung may nakikita lang siya sa akin na ibang tao. Kaya kung sakali man nalapitan ka niya, pwede bang ikaw na lang ang lumayo? Sorry Van, alam ko na wala ako sa lugar para sabihin ito, at makiusap ng ganito sa'yo. Pero Van, mahal ko kasi talaga siya mahaba at lumuluha ang mata na pakiusap niya. Mariin akong napapikit, kasi ay sobrang hirap makita ang isang mabuting tao na nasasaktan. Gaya ng nangyayari ngayon. Kaya sa huli, pinigilan ko na mapaluha rin at pilit na ngumiti sa kanya. Matt, sorry kung nasasaktan ka ngayon dahil sa amin, mababa ang boses na wika ko naman. Pero hindi mo dapat sa akin sinasabi ito. Matt, hindi ko naman gusto na maging komplikado ang lahat pero maniwala ka, wala akong kahit na anong plano, o balak na gawin na alam kong makakasira sa tropa, at makakasakit sa iba. At Matt, kaya ko ring umiwas sa kanya kung iyon ang gusto mo. Pero kausapin mo rin si Marcus please, dagdag ko pa. Huwag mo na lang sasabihin sa kanya na nakiusap ako sa iyo please, agad na pakiusap pa rin niya habang patuloy sa pagluha ang kanyang mga mata. Sorry ulit Van, alam ko na mali na ikaw ang kausapin ko. Pasensya na, dagdag pa niya. Tapos ay tumayo na siya at naglakad na pabalik sa loob. Nang ako na lang mag-isa sa terasa, ay mariin akong napapikit. Tapos ay naramdaman ko na naman ang paninikip at pagbigat ng dibdib ko. Sobrang sakit at hirap talaga sa akin na makitang umiiyak at nasasaktan si Matt. Hindi ako makapaniwala na magiging ganito kakomplikado ang lahat. At ang ideya na umiiyak siyang nakikiusap sa akin, kasi ay sobrang mahal niya si Marcus, ay parang sumasaksak sa puso ko. Kagaya naman ng napag-usapan ng tropa, sa sumunod na araw ay maaga kaming bumangon lahat para makapaghanda. Plano nga kasi nila na mag-beach daw kami. Nang nasa biyahe naman na kami, ay masaya pa rin silang nagkukwentuhan. Maging si Matt nga ay nakikisama sa masayang usapan, na parang walang nangyari kagabi. Siguro ay magaling lang talaga siyang magtago ng emosyon. Kung sa bagay, pareho lang naman kami ng ginagawa. Nang makarating naman na kami sa beach, ay hindi na nagpaawat pa ang tropa na magbihis, tapos ay tumakbo na nga ang ilan sa kanila papunta sa dagat para maligo. Natawa na lang kami at hinayaan sila. Nagpasya naman ako na ayusin ang mga dala naming gamit at pagkain sa cottage. Wala naman kasi kaming balak na magpalipas ng gabi dito, uuwi din daw kami mamayang papalubog na ang araw. Ako na dito Van, samahan mo na ang mga kaibigan natin doon, mahinahon ang boses na saad ni Marcus nang nilapitan niya ako. Okay lang Marcus, ikaw, samahan mo na sila doon. Lalo na nandoon din si Matt, mababa ang boses na saad ko naman, ni hindi na ako lumingon pa sa kanya. Ano naman kung nandoon si Matt, sagot niya kaya naiinis ko siyang tinignan. Oo na, heto na. Nakakatakot yang tingin mo bulong naman niya habang napapailing pa, tapos ay naglakad na paalis.
Hindi ko alam kung matatawa ako doon o kung ano. Pero sobra kasi talaga akong naaawa kay Matt. Lalo na nang makita ko siyang umiyak kagabi, habang nakikiusap nga sa akin na umiwas kay Marcus. Kaya ko naman gawin yun kung tutuusin, pero hindi ko naman kasi hawak ang isip ni Marcus. Hindi ko alam, basta naguguluhan na ako sa nangyayari. Ang hinihiling ko na lang ay bumilis na ang araw at matapos na ang bakasyon na ito. Para makauwi na kami sa Maynila, at mas marami na akong rason na iwasan si Marcus. Iyong isa dyan, nagte-text at chat ako pero hindi naman nagre-reply, saad ng isang lalaki, nang napalingon ako ay agad kong nakita ang nakangiting si Vince. Kung hindi pa dahil kay Marky, hindi ko malalaman na nandito kayo, natatawa na dagdag pa niya. Vince, ikaw pala, wika ko at ngumiti pa. Nag-text at chat ka? Pasensya na, hindi ko pa kasi tinitignan ng phone ko mula kahapon, dagdag ko pa. Okay lang, sagot niya bago inilapag sa mesa ang dala niyang pagkain. May maitutulong ba ako sa'yo dito? Tanong pa niya. Hindi, wala, ayos lang ako. Wala naman ang kailangang gawin, kung gusto mo puntahan mo na muna ang tropa, ayun sila, sagot ko tapos ay itinuro pa ang mga kaibigan namin na masaya nang naliligo sa dagat. Mainit pa, mamaya na siguro, nakangiting sagot naman niya bago umupo sa silya. Mabuti dito kayo ipinasyal ni na Marcus, may kaibigan kasi ako dito. Nagmamay-ari siya ng isang resto bar. Masaya doon kapag gabi, lalo na may banda na kumakanta. Tapos pwede kang makijamming, dagdag pa niya. Hindi ako kumakanta sa harap ng maraming tao pero mukhang masaya nga yan. Sabihan natin ang tropa para makapunta tayo mamaya, wika ko naman. Maya-maya pa ay isa-isa nang nagsiahon ang tropa, na binati pa si Vince. Tapos ay sinabi na rin ni Vince sa kanila yung tungkol nga sa resto bar daw ng kaibigan niya. Pumayag naman sila na magpunta kami doon mamayang gabi, bago bumiyahe pa uwi. 11:00 naman iyon, nang magpasya kami na kumain muna ng lunch. Ang akala ko nga ay iinom ulit sila ng alak pagkatapos pero hindi naman. Mas pinili nila na magkwentuhan muna. Mamayang gabi na daw ang alak, sa resto bar nga ng kaibigan ni Vince. Maligo na ulit tayo, nakangiting pag-anyaya pa ni Cass sa amin. Cass naman, hindi ka ba nauubusan ng energy? Reklamo naman ni Marky kaya nagtawanan kaming lahat. Marky, dapat sulitin natin ang ganito. Basta, kung ayaw nyo, bahala kayo dyan. Natatawa na sagot naman ni Cass tapos ay tumakbo na pabalik sa dagat kahit na sobrang init ng sikat ng araw. Kami naman ay nanatili sa kubo habang nagkukwentuhan pa rin. Sa totoo lang, sa buong araw na nandoon kami ay hindi ako gaanong komportable. May mga pagkakataon kasi na lumalapit sa akin si Marcus at may nagbago sa kilos niya. Kung kausapin kasi niya ako, may halong pag-iingat at pag-aalala. Minsan nga ay medyo malambing din. Natatakot ako kasi kapag nilalapitan niya ako ay madalas napapalingon si Matt sa amin. Pinipilit ko naman na umiwas kahit na hindi ko alam kung may mangyayari pa ba. Kasi kahit na ano namang gawin ko, alam ko na sa likod ng masayang ngiti at pagtawa ni Matt, ay nasasaktan na siya at nababasag ang puso niya. Dumating naman ang 7:00 ng gabi, at kagaya ng napag-usapan ay dumaan kami sa resto bar ng kaibigan ni Vince. Nakakatuwa nga kasi ay may pwesto na agad para sa amin. At nang nakaupo na kami, ay nag-serve na agad sila ng mga pagkain at inumin. Sino ang marunong kumanta? Makijamming tayo sa banda, nakangiti na saad sa amin ni Vince. Iyang si Van, maganda ang boses, agad na sagot naman ni Levi, tapos ay tumango pa si Yael bilang pagsang-ayon. Agad akong kinabahan dahil doon. Aminado ako na kumakanta naman ako pero kapag sila lang ang mga kasama ko. Ni minsan, hindi pa ako kumanta sa harap ng maraming tao. Hindi, ayaw ko. Hindi ko ata kaya na kumanta sa harap ng maraming tao, agad na saad ko naman bago kumuha ng isang bote ng beer. Ako, kakanta ako, nakangiti na saad naman ni Marcus kaya napatingin kaming lahat sa kanya.
Ako rin, saad din ni Matt, kaya naghiyawan ang tropa na halatang natuwa sa narinig. Ganito na lang, maganda o hindi man ang boses, kakanta tayong lahat isa-isa. Nakangisi na suhestyon ni Vince, kaya napasinghap ako. Agad namang tumango ang tropa, na halatang nag-e-enjoy sa ganito. Spin the bottle tayo, kung sino ang maituturo, siya ang una, saad pa ni Vince maya-maya. Hindi naman ako sumagot, pero ang tropa ay halatang excited. Pinaikot na ni Vince ang bote, at malakas na nagtawanan ang lahat kasi ay tumapat iyon agad kay Cass. Si Cass naman ay agad na napasimangot pero pumayag pa rin. Si Vince ay agad na kinausap ang kaibigan niya, na parang pinapaliwanag dito ang ginagawa naming laro. Nakangiti namang pumayag yon. Tapos ay kinausap na nito ang banda, at ilang minuto pa ay tinawag na nga si Cass sa stage. Nakakatuwa kasi noong una ay nahihiya siya, pero maya-maya pa ay sinasabayan na niya ng konting sayaw ang pagkanta hanggang sa matapos na. Sino ang susunod? Nakangisi na saad pa ni Vince nang makabalik na si Cass sa pwesto namin na malawak din ang ngisi. Tapos ay muli na namang pinaikot ni Vince ang bote na tumapat naman kay Matt. Nang nagsimula na si Matt sa pagkanta sa stage, aminado ako na namangha ako kasi ay malambing ang boses niya. Ang daming ang babae ang napatili na halatang kinilig. Pero habang kumakanta siya, nakatingin siya kay Marcus. Nang matapos ay pumalakpak naman kaming lahat. Nagpatuloy pa ang laro. Sumunod kay Matt si Vince, tapos ay si Marky, kasunod si Jazz, tapos ay si Levi na tinilian din ng marami, hanggang sa kaming dalawa na lang ni Marcus ang hindi pa kumakanta. Jack and Poy na lang kayo, kung sino matalo, iyon ang mauuna, natatawa na saad ni Levi pagkatapos. Ngumiti naman si Marcus at umamba na makikipag Jack and Poy nga sa akin, pero agad akong tumayo. Ako na ang mauuna, nakangiting wika ko na lang na hindi man lang lumingon sa kanya. Nang nasa stage na ako, ay tinanong ako ng banda kung ano daw ang alam kong kanta. Medyo tumagal ako sa kaiisip, kasi wala naman akong alam na kantahin. Para akong nabablangko sa kaba. Pero sa huli, tipid akong napangiti nang maalala ang isang kanta na mula noon, ay sobra na akong nakaka-relate. Iyon ang Paper Hearts ni Tori Kelly pero mas mabagal ang version. Bago ako nagsimula ay tumingin muna ako sa tropa na nakangiting naghihintay, tapos ay tipid akong ngumiti bago tumingin sa kawalan para isipin na kunwari, mag-isa lang ako at walang ibang nakikinig. Sa ganung paraan, mawala man lang ang kaba na nararamdaman ko. Nang magsimula naman na akong kumanta, biglang bumalik sa akin yung mga masasayang alaala ko kasama si Marcus. Mula noon, iba pa rin talaga ang epekto sa akin ng kanta na ito. Nang matapos ay nagpasalamat lang ako sa banda, at nagmamadali nang bumalik kung nasaan ang tropa. Kumunat nga ang noo ko nang mapansin na tahimik silang lahat at hindi ko alam kung bakit. Ikaw na pare, nakangiti at masayang saad naman ni Vince, kaya doon lang parang bumalik sa dati ang tropa. Ang ganda pala talaga ng boses mo Van, nakangiti na saad naman ni Matt. Hindi naman, pero salamat, mababa ang boses na sagot ko na lang. Tapos ay napalingon na kay Marcus na nakangiting tumayo, at naglakad na papunta sa stage. Nakita namin na may ibinulong siya sa gitarista, na tumitango naman habang nakikinig sa kanya. Tapos maya-maya pa ay ngumiti na siya sa lahat. Kasabay nun ay ang intro ng kanta. Napakagat ako sa ibabang lobby ko, kasi alam ko rin ang kanta na yon. Heaven Knows ng Orange and Lemons. Hindi naman sekreto sa lahat kung ano ang meaning ng kanta. Tapos habang kumakanta siya, madalas ay tumitingin siya sa akin na para bang kinakausap niya ako. Mabilis akong nag-iwas ng tingin at uminom na lang ulit. Hindi ko na ibinalik ang tingin ko sa kanya hanggang sa matapos siya. Pagkabalik niya ay nagsimula na ulit si Vince sa masayang pakikipagkwentuhan sa amin. Pilit pang ngumiti sa akin si Vince at marahang tumango. Hindi ako tanga para hindi malaman na may alam at napansin ng tropa dahil sa mga simpleng kanta na yon. Madaling sabihin na kanta lang yon, na walang ibang ibig sabihin. Pero kahit saang anggulo tignan, may meaning talaga.
Alas 9 naman yun nang magpasya kaming umalis na at bumiyahe pa uwi. Hindi na sumabay sa amin si Vince kasi ay may dala naman daw siyang sariling sasakyan. Nang makarating naman sa bahay ni na Marcus, tumulong lang ako sa pagbaba ng mga dala naming gamit, tapos ay nagmamadali na akong umakyat sa ikalawang palapag, para makapaglinis na ng sarili at makapagpahinga na rin. Hindi na naman ako makatulog ng gabing iyon, pakiramdam ko dahil sa mga nangyayari, ako naman ang makakadevelop ng insomnia. Habang nakahiga ako sa kama at nakatitig sa kisame, ay may biglang kumatok sa pinto ng kwarto ko. Van si Cass ito, narinig kong wika pa ni Cass, kaya agad akong tumayo para pagbuksan siya ng pinto. Anong atin Cass? Tanong ko naman, pero tipid lang siyang ngumiti sa akin. Pwede ba akong pumasok? Gusto lang sana kitang makausap, saad niya, marahan naman akong tumango. Tapos ay dumiretso siya sa may kama at agad na umupo doon. Nagkausap kami ni Matt kani-kanina lang, at umiyak siya Van, saad niya sa akin, kaya mahina akong napasinghap. Bakit daw siya umiyak? Tanong ko naman kunwari na walang ideya sa nangyayari. Iyong kinanta mo Van, para kay Marcus iyon hindi ba? Tapos ganun din si Marcus. Kaya ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit umiyak siya? Parang indirectly niyong inamin ni Marcus na may nararamdaman pa kayo para sa isa't isa, mahabang saad naman niya. Cass, hindi para kay Marcus iyong kinanta ko. At isa pa, kanta lang yun. Wala yung kahit na anong ibig sabihin, paliwanag ko naman. Ganun ba, pero bakit parang iba ang nakikita at nararamdaman ko? Sagot naman niya. Hindi ko alam kung bakit nagpapaliwanag ako sa'yo, mukhang nakatatak naman na sa isip mo kung ano ang gusto mong paniwalaan, saad ko naman tapos ay pilit na ngumiti. Huwag kang mag-alala Cass, kinausap na rin ako ni Matt. Kung gusto nyo na iwasan ko si Marcus, gagawin ko. Wala akong kahit na anong balak na gawin, na alam kong makakasira sa tropa. Kaya sana, ganun din kayo, seryosong dagdag ko pa kaya agad na umawang ang labi niya. Van, hindi naman sa ganun, saad niya. Gusto ko nang magpahinga Cass, kung gusto mo bukas na lang tayo mag-usap, kasama ang buong tropa para matapos na ang kung anumang misunderstanding, pagputol ko sa sasabihin niya. Mahina naman siyang napabuntong hininga dahil doon. Pasensya na Van, huwag na lang nating sasabihin sa iba para hindi na siguro mas lumaki pa. Sige na, magpahinga ka na, sagot naman niya tapos ay naglakad na palabas. Nang mag-isa na lang ako ulit ay mariin akong napapikit. Pakiramdam ko kasi, maging mga kaibigan ko ay unti-unti nang lumalayo ang loob sa akin dahil sa mga nangyayari. Sa mga natitirang mga araw na nasa Mindoro kami, ay pinilit ko na umiwas kay Marcus. Alam kong napansin niya yon, at alam ko na napansin din yon ng tropa. Pero wala ni isa sa kanila ang nagsalita o nagtanong. Ilang beses din akong sinubukang kausapin ni Cass, at civil naman ako sa kanya. Aminado ako na medyo nakakasakit ng loob. Kagaya rin nung pinagbintangan ako ni na Levi at Yael na pinagseselos ko si Marcus. Pero umakto pa rin ako na okay lang, at wala sa akin yon. Nang makabalik naman na kami sa Manila, sa bahay pa rin ni na Levi ako nagstay. Kasi nga ay wala rin naman akong ibang pupuntahan, dahil hindi pa rin kami okay ni Papa. Kaya ko namang mangupahan kung tutuusin o kumuha ng hotel room. Pero alam ko na bukod sa hindi papayag sina Levi, ay baka isipin nila na masama talaga ang loob ko at pati sa kanila ay gusto kong umiwas. Kailan ka nga pala babalik sa US iho? Isang buwan ka dito hindi ba? Nakangiti na saad ni Tita Love isang gabi, habang sabay-sabay kaming kumakain ng hapunan. Ayaw mo na bang mas tagalan ang bakasyon? Nako, tiyak na mamimiss ka na naman ng mga kaibigan mo niyan, natatawa na saad pa niya. Baka aalis na po ako next week, sagot ko naman at tipid pang ngumiti. Next week na agad? Teka, edi parang 2 linggo ka lang nandito? Akala ko ba, 1 buwan ang bakasyon mo, nagtataka na saad naman ni Levi. Nasulit ko na rin naman ang bakasyon natin sa Mindoro, okay na siguro sa akin yon. At isa pa, miss ko na rin kasi ang trabaho ko, pagdadahilan ko naman,
kahit na ang totoo ay gusto ko nang makaalis talaga, at makaiwas sa mga gulo na posibleng mangyari. Hindi naman na nagsalita si Levi, pero yung tingin na binibigay niya sa akin ay may halong pag-aalala. Pilit naman akong ngumiti sa kanila ni Cass, bago muling kumain na lang. Hindi pa naman sure yun, kumukuha pa kasi ako ng lakas ng loob na kausapin si Papa. Kapag okay na kami, saka ako babalik sa Amerika, wika ko pa. Hindi kayo okay ng papa mo? Kaya ba dito ka tumutuloy? Kuryusong tanong naman ni Tito Leroy kaya marahan akong tumango. Nag-away po kami nung nawala si Mama. Alam ko po na mali siya, at malaki ang kasalanan niya sa amin. Pero papa ko pa rin po siya at mali na nagalit ako sa kanya. At naisip ko po na, hindi naman pwedeng habang buhay na lang kaming hindi mag-uusap. Kaya gusto ko po sana siyang kausapin, para makapag-sorry po ako sa kanya. Paliwanag ko naman, na siyang nagpangiti sa kanilang dalawa ni Tita. Well, sana maging okay din kayo agad, saad pa ni Tito kaya tumango na lang ulit ako. Nang matapos kumain ay nakipagkwentuhan muna ako sa kanila habang nagpapahinga kami. Hanggang sa sina Tito at Tita na ang nagpaalam sa amin na aakyat na daw sila para makapagpahinga na. Ako naman ay nagpaalam na at sinabi na maghihilamos muna ako, pero bigla akong hinarang ni Levi. Pare, magsabi ka nga ng totoo, masama ba ang loob mo sa amin ni Cass? Tanong niya, bigla akong natigilan at pilit na tumawa dahil doon. Siyempre hindi, ano naman ang rason para sumama ang loob ko sa inyo, agad na sagot ko. Kasi inakusahan ka namin ni Yael na pinagseselos mo si Marquez. At sinabi rin sa akin ni Cass yung gabi na kinausap ka daw niya, saad naman niya. Look, pasensya na kung sa tingin mo hindi ka namin pinagkakatiwalaan. Pero ayaw lang naman namin na madamay ang tropa, paliwanag pa niya. Alam ko pare, at naiintindihan ko yon. Kaya nga ako na itong umiiwas kay Marquez, hindi ba? Kaya rin gusto ko na umalis na agad, kapag okay na kami ni Papa. Para bumalik na sa dati yung lahat. Giit ko naman. Kung masama ang loob ko sa inyo ni Cass, sa tingin nyo ba hanggang ngayon nandito pa rin ako sa bahay nyo? Dagdag ko pa. Pasensya na ulit Van, saad naman ni Levi kaya mahina akong natawa, tapos ay pabiro ko pa siyang sinuntok sa may braso. Drama natin pare, pagbibiro ko, tapos ay sabay kaming natawa. Apektado ako sa nangyari, yung pagpaparamdam nila na parang wala silang tiwala sa akin gayong ang tagal na naming magkakaibigan. Pero hindi ko naman yun sasabihin at aaminin. Gaya ng sinabi ko, naiintindihan ko naman kasi ang punto nila. Sige na, maghihilamos na ako. May pupuntahan pa ako wika ko pa. Saan ka pupunta? Kuryoso na tanong naman ni Levi sa akin. Susubukan kong puntahan at kausapin si Papa, sagot ko naman. Gusto mo bang samahan ka namin? Tanong niya, mabilis naman akong umiling. Kaya ko nang mag-isa, at saka hindi naman ako magtatagal. Hindi ko rin kasi alam kung makakakuha ako ng lakas ng loob na harapin siya. Gusto ko lang siyang makita, nakangiti na wika ko naman. Marahan na lang na tumango si Levi bago hinagis sa akin ang susi ng kotse niya na agad ko rin namang nasalo. Mag-iingat ka kung ganon, wika pa niya at ngumiti sa akin. Pagkatapos kong magbihis ay umalis na nga ako, gaya ng plano ko. Habang nagmamaneho nga ako, gamit ang sasakyan ni Levi, ay iniisip ko kung paano ko lalapitan o kakausapin si Papa kung sakali. Nang ipinasok ko naman na ang sasakyan sa subdivision, kung saan ako nakatira dati, ay mas lalo akong kinabahan. Parang gusto kong umalis na lang bigla at hindi na tumuloy. Ganun pa man ay nilakasan ko ang loob ko, at nang malapit na ako, ay ipinarade ko ang sasakyan sa hindi kalayuan. Hindi na rin ako bumaba doon, sumilip na lang ako sa bahay mula sa loob ng sasakyan, na parang sobrang tahimik at lungkot. Maya-maya pa ay nakita ko na nagbukas ang pinto sa balcony, napalunok naman ako ng laway nang makita na lumabas doon si Papa. Nakapambahay lang siya, at may hawak na isang baso na sa tingin ko ay may lamang alak. Kumusta na po kayo pa? Bulong ko sa sarili ko. Gustong-gusto ko na lumabas ng sasakyan at magpakita sa kanya.
Pero pinangungunahan talaga ako ng takot at hiya, dahil nga sa mga masasakit na salita na binato ko sa kanya noon. Tapos ay hindi ko man lang siya binigyan ng chance na magluksa din sa pagkawala ni Mama, kasi ay pinaalis ko siya agad. Habang bumabalik sa likod ng alaala ko yung mga nangyari, sobra na naman akong nakakaramdam ng sakit. Kaya sa huli, nagpadaig pa rin ako sa takot at nagpa siya na umalis na lang. Hindi ko naman alam kung saan pupunta, kasi ay parang ayaw ko pang bumalik sa bahay ni na Levi. Hanggang sa biglang bumalik sa likod ng alaala ko yung abandonadong building malapit sa Imperial University, na madalas naming puntahan ni Marcus noon. Hindi ko alam kung kumusta na ang lugar na yon, pero nagpasya ako na magpunta muna doon. Mapait pa nga akong napangiti pagkarating ko, nang makita na tila ba walang nagbago sa lugar. Abandonado pa rin, madilim at walang ilaw. Ni hindi man lang ako nakaramdam ng takot. Pagkaparada ko sa sasakyan, ay nagpasya akong bumaba at pumasok sa loob. Tapos ay diretso akong naglakad papunta sa hagdan, para makapunta sa rooftop kung saan nga kami madalas tumambay noon. Alas 8 na yun ng gabi, kaya alam ko na wala nang ibang magpupunta dito. Pagkarating ko naman sa rooftop ay agad akong dumungaw sa may railings, tapos ay marahan pa akong pumikit para mas damhin ang malamig na simoy ng hangin. "Anong ginagawa mo dito?" Nagulat naman ako at agad na napalingon nang marinig ang boses ni Marcus. Bahagya pang umawang ang bibig ko, nang makita na nakadungaw din siya sa railings sa hindi kalayuan, habang may hawak na beer in can. "Nagpapahangin lang, nandito ka pala." "Sige, mauuna na rin ako, may halong kaba na," saad ko naman. Wala na kami ni Matt, saad niya, kaya naman agad akong natigilan at napalingon sa kanya. Nakipaghiwalay na ako sa kanya, noong nasa Mindoro pa tayo, dagdag pa niya bago lumingon sa akin at tipid na ngumiti. "Hindi mo dapat ginawa yon, Marcus," sagot ko. "Bakit hindi?" "Sobra na ang kasalanan ko sa kanya, hindi ko gusto na dagdagan at paasahin pa siya," giit naman niya. Noong araw na dumating siya sa Mindoro, kinausap ko na siya agad. At nakipaghiwalay na ako sa kanya. Umiyak siya, Van, at wala man lang akong magawa. Kasi alam ko na kahit anong gawin ko, masasaktan pa rin naman siya, dagdag pa niya. Biglang pumasok sa likod ng alaala ko yung gabi na kinausap ako ni Matt, at nakiusap siya sa akin na iwasan si Marcus. Ibig sabihin ba wala na sila noon? Malamang, kasi base nga sa sinabi sa akin ni Marcus, pagkarating daw ni Matt ay kinausap na niya agad ito. Nasaktan siya, pero tinanggap niya ang desisyon ko. Pero nakiusap siya na huwag munang sasabihin sa tropa na wala na nga kami, saad pa niya. Kasi daw hindi niya gusto na masira tayo sa kanila, na baka isipin nilang nakipaghiwalay ako sa kanya dahil sayo. Alam daw kasi niya na kapag nangyari yun, magagalit ang tropa sa atin. Van, alam ko na masama akong tao, kasi kahit pa nasaktan ko siya, gusto pa rin niya tayong protektahan. Huwag ko muna daw sasabihin sa tropa, tapos hahanap siya ng rason para kunwari, siya ang makikipaghiwalay sa akin. Para at least, kahit na papano ay masave din daw ang ego niya, mahabang dagdag pa niya. Muli akong nakaramdam ng pinaghalong awa at sakit para kay Matt. Pero hindi ko rin naman masisi si Marcus, lalo na kung ayaw na nga niyang masaktan at paasahin pa ang tao. Pero parang may mali kasi sa kwento. Kasi kung wala na sila nung gabing kinausap ako ni Matt, bakit base sa pakiusap niya sa akin ay sila pa? At bakit gusto niya na iwasan ko si Marcus? Hindi ko alam, masyado na akong naguguluhan. Pero totoo na naaawa ako sa kanya. Hindi ko tuloy maiwasang isipin kung kumusta na siya ngayon. Kung umiiyak at nasasaktan ba siya, o kung ano. Nagulat naman ako ng maya-maya pa. Hindi ko namalayan na nakalapit na pala sa akin si Marcus. Van, alam kong sinabi ko na hindi kita pipilitin na tanggapin ulit ako, pero hanggang salita lang pala ako. Kasi iniisip ko palang na tuluyan ka nang mawawala sa akin, nasasaktan na ako. Kaya heto ako, Van, makikiusap ulit at magmamakaawa. Pwede bang tayo na lang ulit? Emosyonal na pakiusap pa niya. Hindi naman ako nakasagot.
Nanatili lang akong tahimik habang nakatitig sa mukha niya. At kahit pa madilim sa lugar, kitang-kita ko pa rin ang pagsusumamo sa reaksyon niya, maging ang pagkislap ng kanyang mga mata. Marcus, sorry, pero masyado pa kasing magulo ang lahat. Pakiramdam ko hindi pa ito ang tamang panahon para pag-usapan natin ang sa atin, mahina ang boses na sagot ko. Mapait naman siyang ngumiti dahil doon bago marahang tumango. Alam ko naman na ganyan ang isasagot mo, pero masakit pa rin. Alam kong sinabi ko rin na handa akong maghintay, pero Van, sobra na kasi kitang namimiss, bulong niya. Sorry ulit Van, dagdag pa niya bago tumalikod na at nagsimula ng maglakad paalis. Mariin naman akong napapikit. Iniisip ko na dati, kinaya naming itago sa lahat ang meron kami. Bakit nga ba ako natatakot ngayon, alam ko naman na mahal niya ako. Na kahit na anong mangyari, alam kong hindi siya aalis sa tabi ko. Bakit pinagkakait ko sa aming dalawa na maging masaya ulit? Hindi ko alam. Pagkamulat ko sa mga mata ko ay agad na nagunahan ang mga luha sa pagtulo, tapos ay mabilis akong tumakbo palapit sa kanya at niyakap ko siya mula sa likod. Sorry Marcus, sorry. Hindi ko lang alam ang gagawin ko. Halo-halo na ang nararamdaman ko at sobra akong natatakot. Pero mas nakakatakot pala na tuluyan ka ding mawala sa akin, agad na bulong ko pa. Halata sa reaksyon niya ang gulat pero humarap naman siya sa akin. Tapos ay agad siyang yumuko at hinalikan ako sa lobby. Patuloy ako sa pagluha pero hinayaan ko lang siya na halikan ako. Saksi ang bilog na buwan at makikislap na mga bituin kung gaano kasaya ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung gaano kami katagal sa ganong posisyon, hanggang siya na mismo ang kumawala at niyakap ako ng mahigpit. Maya-maya pa ay nagpasya kami na tumambay muna sa rooftop, habang magkahawak ang aming mga kamay na para bang ayaw na naming bitawan at pakawalan ang isa't isa. Gusto kong sabihin sa kanya yung gabi na kinausap ako ni Matt sa bahay nila, pero hindi ko na ginawa dahil na rin sa pakiusap ni Matt sa akin na huwag ngang sabihin sa kanya. Iniisip ko na lang na sobrang nasasaktan lang yung tao. Ano nang gagawin natin ngayon? Mababa ang boses na tanong niya sa akin. Huwag na muna nating sabihin kahit na kanino please. Hintayin natin si Matt kung ano ang plano niya. Hindi ba nagawa naman nating isikreto ang relasyon natin sa tropa noon? Ganun na muna siguro ulit, mababa ang boses na saad ko tapos ay napabuntong hininga pa. Paano yan, alam ng tropa na kami pa rin ni Matt. Paano kapag magkakasama tayo, tapos humahawak siya sa akin halimbawa, bulong niya kaya mahina akong natawa. Hindi naman ako seloso, sagot ko. Ako seloso. Halos mamatay na ako sa selos dahil kay Vince, gusto ko nang saktan ang isang yon. Kaya kapag lumapit ulit siya sa'yo, hindi ko alam kung kaya ko pang magpigil, saad naman niya. Van, sorry ulit sa mga maling desisyon na nagawa ko. Kung kaya ko lang ibalik ang oras, babaguhin ko ang lahat, dagdag pa niya. Pareho lang siguro tayong may kasalanan sa nangyari Marcus pero hindi na mahalaga sa akin yon. Ang importante lang sa akin ngayon, ay iyong heto tayo, kahit pa konti-konti ay sinusubukan na ayusin ang mga nasira, sagot ko naman. May isa pa pala akong kasalanan sa'yo, saad pa niya. Nung gabing lasing tayong lahat dahil sa graduation party ni Cass at Jazz, pumasok ako sa kwarto mo. Niyakap at hinalikan kita. At sinabi ko na miss na kita, aniya kaya literal akong napanganga. Ibig sabihin hindi pa naginip yon. Gulat na wika ko naman, kaya mahina siyang natawa. Tapos alam mo, nung kunwari naligaw tayo sa kakahuyan, nakatulog talaga ako ng maayos nun kasi yakap kita. Ang totoo niyan, nagsimula akong hindi makatulog ng maayos noong naghiwalay tayo. Kaya rin alam ko na walang ibang makakagamot nitong insomnia ko, kung hindi ikaw lang din, kwento pa niya, kaya bahagya akong napanguso. Hindi mo pa pala sinasagot ang tanong ko kanina. Ano ang totoong rason kung bakit ka nandito, tanong pa niya. Nagpunta kasi ako sa bahay ni Papa, gusto ko sana siyang kausapin para makahingi ako ng sorry sa kanya. Pero natakot ako. Tapos habang nagmamaneho pa uwi, naalala ko ang lugar na ito.
Hindi ko nga alam na nandito ka, paliwanag ko naman. Nung nasa Amerika ka, halos gabi-gabi akong nandito, kapag nandito ako sa Manila, saad naman niya. Binili ko na ito, alam mo ba yon? Pero wala akong kahit na anong pinaayos, o pinapalitan, kasi sobrang espesyal ng lugar na ito para sa ating dalawa at dagdag pa niya. Sobrang dami kasi nating masasayang alaala dito na hindi ko makakalimutan. Lalo na dito ka rin unang bumigay sa akin, saad pa niya, kaya agad na namula ang buong mukha ko. Oo, nakakahiya man aminin pero sa lugar na ito unang may naganap sa pagitan namin noong college pa kami. Marcus, late na pala. Babalik na ako kina Levi, agad na saad ko at tatayo na sana pero hinila naman niya ako pabalik tapos ay niyakap pa ng mahigpit, mahina pa nga siyang humalakhak. Hindi ka dapat nahihiya Van, lalo na't okay na tayo, darating ang araw na uulitin at uulitin natin yun, nakangisi at makahulugan na wika naman niya. Napakamot na lang ako ng ulo at napangiti din sa huli. Isa kasi ito sa mga namiss ko sa kanya. Iyong pagiging mapagbiro at mapang-asar niya. Pero Marcus, pangako mo sa akin na hindi malalaman ng tropa ito, hanggat hindi nila alam na wala na kayo ni Matha. Mababa ang boses na saad ko naman, pagkatapos ng ilang minutong katahimikan. Pangako Van, pangako mahal ko, nakangiti at malambing naman na sagot niya. Tapos ay muli niya akong niyakap ng mahigpit at hinalikan sa lobby. Hindi ko na alam kung ano ang mangyayari sa amin nito, at kung saan kami dadalhin ng tadhana sa puntong ito. Pero ayaw ko nang tumakbo palayo sa kanya. Okay lang naman siguro na sa pagkakataong ito, piliin namin na maging makasarili hindi ba? Mahal namin ang isa't isa, at para sa akin, iyon lang ang mahalaga sa ngayon.